Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Eto, makakatanggap po ng disaster assistant mula po sa Department of Human Settlement and Urban Development, yung mga may-ari po ng bahay. Siguro ito po yung totally damaged dahil po dun sa pananalasa ng Super Typhoon Karin at Habagat. Ako, grabe naging epekto. Sa bagong Pilipinas ngayon, kumbaga sinabi po ni Yoseka Randy Escolango na ito sa pamamagitan po dun sa Integrated Disaster Shelter Assistant. Kumbaga ito po yung programa po nila. Teka, ito upang pag-usapan yan, makakapanayan po natin sa kabilang linya si Yosek Randy, ang Undersecretary ng Disaster Response po ng Department of Human Settlement and Urban Development. Magandang hapon po, Yosek Randy. Welcome po tayo sa palatuntunan ng Target on Air. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Apa. At Yosek, ano po itong Integrated Disaster Shelter Assistance Program po? Opo, ito po ay ang Integrated Disaster Shelter Assistance Program o yung IDSAP. Apa. Ito po ay programang itinayo po, kinonsepto at ngayon ay ini-implement po kinonsepto ni Secretary Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlement and Urban Development na nagko-cover po, nagbibigay ng financial assistance dito po sa mga tinamaan ho ng disaster. Opo, at Yusek, makakatanggap din po ng tulong yung mga partially damaged lang, kumbaga yung sa bahay nila, kapiraso lang, di talaga totally? Sa kasalukuyan po naming guidelines ay totally damaged pa lang po ang na-cover namin. Pero meron ho ngayong aaprubahan si Secretary na pati po yung mga partially damaged ay i-cover na ho kasi ho dito sa nakaraang bagyo. Talaga naman hong nakita ni Secretary na napakadami ho talagang tinamaan. Apa. At maraming partially damaged. Kaya nga po as of 8 o'clock yesterday, ang report to sa amin ay meron ng 2,169 partially damaged. Apa, ganun karami na. Meron na pong 284 totally damaged houses. So ang total po niyan ay 2,353. Pero gusto kong ipaalam sa inyo, hindi pa dyan kasama ang Metro Manila. Apa. Yusek, gaano po karami inaasahang makakatanggap po dun sa 15,000 ba na ayuda? Sa kasalukuyan pong guidelines na totally damaged, 15,000. Pero ho yung amin pong ilalabas na guidelines, tataas po siya. Magiging 30,000 at sa partially magiging 10,000. Apa, para po dun sa kabatiran ng ating mga nanunod nakikinig, paano po sila maaaring makapag-avail po nito? Ano po yung mga proseso nito, Yusek? Ang criteria po para maging eligible na beneficiary po nito, dapat po nakalista ang kanilang head of household sa master list po na isasabit po sa amin ng LGU. Apa. So sila po ay makikipag-ugnayan sa local housing board ng local government unit na kung saan naroon po ang kanilang tahanan at magpapalista po sila para makasama po sila sa master list. And number 2 criteria po, dapat po either totally damaged or partially damaged po yung kanilang tahanan. Apa. At ang ikatlong criteria po, hindi pa sila nakatatanggap ng anumang shelter assistance sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng NHA. Kasi po yung NHA, National Housing Authority, meron pang naiwang pondo sa kanila sa nakaraang taon, may mga inuubos pa, may nagbibigay din sila ng shelter assistance. Pero kung nabigyan na ho kayo ng NHA, hindi na ho namin pwedeng mabigyan. Pero yung mga binibigay ng yung mga binibigay ng DSWD, ay hindi po yan shelter assistance. Yung binibigay po yan ng LGU, hindi rin po yan shelter assistance. Yung DSUD po ang nagbibigay ng shelter assistance. At kumbaga matetrace po doon sa database po, di ba? Kagaya po doon sa mga financial assistance, nagbigay ng DSWD.
Tapos hindi mo inamin na ikaw pala nabigyan. Di ba may mga 6 months o 3 months po yun para makalusot din, ganon? Hindi po- kung yung binibigay po ng DSWD po ay hindi po yan shelter assistance. So ibig sabihin po kahit nabigyan ka ng DSWD, pwede pa rin po o Yun. entitled pa rin mabigyan ng shelter assistance ng DSUD. Apo, and tanong Karex, gaano naman po katagal ang aabutin para makakuha po ng mga benepisyo? Ang tanong po ay gaano kabilis. Yun dapat. Alam niyo ho, sabi nga sa nakaraang conference ni Presidente Marcos, ang utos po sa lahat ng ahensya ay gawing pinakamabilis, lahat ng tulong na maibibigay Tama. ay ibigay sa ating mga kababayang nasalanta. Kaya nga po ang aming sekretary, Jose Rizalino Acusar, nag-utos po kaagad sa buong lahat ng regions na Apa. apektado. Sa amin po bilang Undersecretary for Disaster Response, madaliin po ito. Kaya ho, kami na mismo, nagkaroon na ng proactive role. Ang mga regional offices ho namin, directional, nakikipag-coordinate na si LGU. LGU, isubmit mo na sa amin ang master list. Apo. Dahil yun ang kailangan namin para maproseso kaagad namin. Pagka na-submit na po ng LGU, yung pangalan po, nandun po yung master list, yung mga pangalan, ang gagawin po kaagad, mabilis na ibabalidate lang po ng aming mga regional offices. And then, iaakyat na po dito sa amin sa central office. Mga 1 or 2 days lang dito sa central office, ibababa na kaagad namin ng pondo para Apa. po makapag-payout na ho sa bawat region na tinamaan ng sakuna. Pagka ganun po, napakabilis po ng proseso. May datos po ba kayo kung ilan na po yung partially damaged ng kabahayan? Ilan na po dito in total damage po? As of 8 o'clock po kagabi, ito yung huling information na natanggap namin. Yung partially damaged po ay 2,169 na. Apa. At yung totally damaged ay 284. Mhm. So ang total po nito ay 2,353. Apa. Pero po hindi pa kasama dito ang datos ng Metro Manila kasi up to now hindi pa ho nagsasubmit sa amin ang Metro Manila ng information. Dahil nagkukan pa sila, nag-i-inspect, marami ho talagang tinamaan dito sa Metro Manila. Apo, mas marami dito sa NCR, dyan lang sa Kamanaba, dyan sa Marikina. Message po sa ating mga tagapakinig, yung mga naapektuhan po ng bagyong Karin at Habagat po, Yusek Randy. Sa mga kababayan po nating naapektuhan, ang DSUD po sa pangunguna ni Secretary Jose Rizalino Acusar ay kaagapay nyo. Ang utos po sa amin, madaliin at para maibigay kaagad itong tulong sa mga kababayan natin. At makaasa po kayo, pag nakuha namin yung master list, ay ibibigay po namin kaagad, ipaproseso namin agad para sa lalong madaling panahon ay matanggap ng mga kababayan natin. Pagka po ganun maiibsan po yung kanilang naging problema nitong katatapos lang po na bagyo, Yusek. Alam niyo po, sir, meron pang isang ibinigay at ito ay matutuwang ating mga kababayan. Apa. Ibinigay ni Secretary Acusar, nag-issue po siya ng memorandum circular sa lahat po ng aming key shelter agencies. Ang key shelter agencies po namin yan yung Pag-ibig Fund, yan pong National Housing Authority, yung Social Housing Finance Corporation, Apa. yung National Home Mortgage Finance Corporation. Ito pong 4 na key shelter agencies. Inutusan po ni Secretary Acusar na magbigay po ng 1 month moratorium doon po sa kanilang mga monthly amortization. Apa. Kapag ikaw ay may housing loan sa 4 na ahensya na ito, ikaw po ay mabibigyan ng 1 month moratorium. Nako, napakaganda po ng programa po ngayon ng DUSWD. Kumbaga itong agency na nasasakupan po natin ngayon, mukhang mapabilis po yung proseso dahil nung panahon ng administrasyon. May mga nagsasabi, napakatagal ngayon. Ganun kabilis po, Yusek? Opo, at talagang mabilis ho at lalo pa namin ito nga ho, ito sa bagong guidelines na inilalabas namin, nagbabawas pa kami ng iba pang mga requirements para mas lalong mabilis. Dahil yun po ang utos sa amin ng aming sekretary. Acusar. Salamat po, Yusek Randy. Maraming salamat po sa pagkakataon. Salamat po. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot.
Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.